Kunin natin mga material, may lang na ito, helping new converts. Kasi may mga member tayo sa church, or sino sa inyo nakakalata na maraming umaten sa church sa bago? Okay, so pagka nandito kayo sa harap, may makikita kayong mga tao na sometimes tinitingnan ko yung church, marami tayong attendee na hindi usual na but nagigis silang continuously na umaten sa church. Okay? Meron pala tayong umaten dito na yung isa sa naging dito yung napunta sa ampunan dun sa may orphanage ni Pastor Ferguson. Meron tayong isa. Dahil nilipat sila sa ibang orphanage, tapos hindi talaga daw maayos yung mga orphanage sa pinaglipatan eh. Kaya yung isa is lumabas, tapos nandyan na ngayon sa isa sa area natin sa route. At nakakatuwa na at least nakaka-attend siya sa church. Okay? So, may mga bago tayong nakakasama ngayon na tawag dito, pwede natin ma-encourage sila. No? So, ang message natin ngayon is helping a new converts. Paano nyo matulungan yung mga bagong mananampalataya? Bagong ligtas. Okay? Kung ikaw ang nag-witness, at kung meron kang time na mag-visit, pwede natin itong gawin. So, 8 things lang ito, 8 things. At wala na akong gaano mga verses, mga practical things ito. Number 1, visit the new converts weekly. Visit the new converts weekly. Kung ikaw ang nag-witness, make sure to visit that weekly. Okay, sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word. Newborn babes sila, mga bagong panganak. Hindi pa yan ganung ka mature. And they really need the word of God. So since kailangan nila yung word of God, para matulungan natin sila, we need to visit them every week. Ito yung pinaka-purpose ko, bakit meron tayong discipleship material. Sino sa inyo for several times, nagsubukan nyo to, nagbibisita kayo sa isang tao pero wala kayong dinidiscuss? Possible yan na mangyari sa mga workers. Possible yan na mangyari sa mga Bible college. Magbibisita ka lang, anong sasabihin mo? Attend ka uli sa Sunday ha. Attend ka uli sa Sunday ha. Maging faithful ka, attend ka lang sa Sunday. Hindi sila nag-grow kung wala silang word of God na naririnig. So if you want them to grow, anong kailangan natin? We need them na bigyan sila. And by the way, ang bata, hindi niya kailangan ng maraming gatas. Hindi niya kailangan ng maraming pagkain. Anong kailangan niyang gawin? Bigyan mo lang siya ng kahit na paunti-unting mga verses. Kaya nga, di ba sa New Life in Christ natin, hindi natin tinatapos yung whole lesson. Sometimes, nagdi-discuss natin 2, 3 na points, pero doon lang tayo. Ang mahalaga doon, meron siyang naririnig na Word of God every week. Every time na bibisita ka, make sure na every time na magbibisita ka, meron silang naririnig. Itong gagawin natin. Kapag may mga material kayo, especially Bible College and even yung mga nagbibisita natin na mga member, make sure na meron kang palaging bit-bit na lesson. Okay? Either yan ay printed or nasa cellphone mo, make sure. Kasi ang kailangan nila is the Word of God. Hindi nila kailangan ng opinion mo, hindi nila kailangan ng yung friendship mo lang. As a newborn babe, they need the Word of God, the sincere milk of the Word. So they need to be guided, they need to grow, pero kailangan may pag-usapan. Hindi ba kayo nagtataka na maraming nababaptize pero hindi tumatagal? Kasi hindi napapakain. Okay? So kailangan natin silang pakainin. Pakonti-konti. May mga tao ako ngayon na tawag dito, inaalalayan sa Christian life nila. Alam yung ginagawa ko lang pag inaalalayan ko sa Christian life? Hindi ako nagdi-discuss ng maraming bagay. Nagko-concentrate lang kami for several things, then yun na. At least, pag umalis ako, may matatandaan. So, ang mahalaga lang sa kanila is meron silang Word of God na
natututunan from time to time, every time na magbibisit. And by the way, kapag meron silang natututunan, excited sila na makita ka. Why? May matututunan naman silang bagong lesson. Amen? Pangalawa, invite them to go to church. Invite them to go to church. Do not make yung Bible study saka yung walang substitute walang substitute in attending church. Binanggit ito ni Pastor Dag at una nagulat ako, sinabi niya, hindi ako fans ng Bible study. Hindi ako for Bible study. Gulat ako sa kanya eh. For follow-up ako. Kasi pag nag-Bible study ka sa bahay, dinadala mo yung church sa bahay, hindi na yan mag-church. So pwede ang Bible study sa simula, magkakaroon ng Bible study just to build up then pagka maglalagay ka ng meron kang pagkakataon na, kailangan nang tapusin yung Bible study kasi ang pinakamahalaga sa inyo, dapat nandun kayo sa church. Okay? Bring them to the church. Do not bring the church in their home. Kasi kung may Bible study sila, halimbawa, no? Tapos pastor pa yung magba-Bible study, sasabihin nila, mas maganda nga sa amin one-on-one. Si pastor pa nga nagpipreach no? Kaya kasi si brother ganito pa nagpipreach, yung song leader sa church. So kami lang. So paano pa yung pupunta ng church? Kaya ang gagawin natin is follow up. Yung Bible study is, lang yan, merong limitasyon sa Bible study. Lalong-lalo na kapag ang target natin is for them to become a member. Okay, number 3, another thing na gagawin natin, pag nandito sila sa church, sit with them. Sit with them in the service. Isang bagay na ma-realize natin, they do not know anyone sa church. Sino lang kilala niya? Ikaw. In-invite mo siya, sabi niya, ikaw yung reason bakit siya nandito sa church. Tapos mamaya, wala ka na, no? So, medyo yan, mahihiya siya. So, anong gagawin mo? You need to invite them to church, then sit with them with the church, within the service, or ito, no? Paano pastor kapag may gagawin ako? Number 4, introduce them to others. Humanap ka ng magiging kaibigan niya. Okay? Yung ka-group age niya. Yung ipakilala mo siya sa Sunday school teachers. Bagamat hindi pa sila magiging under sa Sunday school teacher, pero at least alam niya na ito yung mga teacher na, ito yung teacher ng youth, ito yung teacher ng married. Tapos ipakilala mo siya sa basic class teacher. Ipakilala mo siya sa mga members sa church. Okay? The more na marami siyang nakikilala, wag niyo sabihin, hindi, ako lang ang magdi-disciple dito. Walang ibang magdi-disciple dito, ako lang. Hindi ganoon ang Dapat sa discipleship, biroan nga kami nila Pastor Ramon eh. Sabi ni Pastor Ramon, ako nag-witness. Tapos worker mo. No? Kasi mawi-witnessan niya. Then pag na-witnessan niya, i-disciple ko siya, i-disciple ko. Tapos gusto nila yung sa may youth, di maya-maya, worker na sa youth. Okay? Pero biroan lang namin yun. Kasi hindi naman lahat marunong sa sign language. Pero maganda yun na ikaw yung nag-witness, may ibang mag-follow up. At once na nag-grow yan, kasama ka naman palagi eh. Sa mensahe ng kaligtasan niya, bahagi ka niya dahil ikaw yung nag-witness. Number 5, ito no, make an appointment to for follow-up lessons. He needs to go to undergo a follow-up lesson. Kailangan niya talaga may follow-up lesson. At make sure na dito yung daanan mo yan. Kaya nga itong isang problema dito, ikaw mismo na magwi-witness o magpa-follow up, make sure na i-undergo mo rin yung follow-up lesson. Kaya yung ginagawa natin sa kada Sunday night, preparation to church, mabagal yung usad, pero alam niyo ginagawa ko? Para lahat tayo dumaan sa discipleship, later on, madali mong maituro yun dahil ikaw mismo na daanan mo. Okay? And make sure to have the right answer and the right explanation. Kapag magpa-follow up ka, tiyakin mo tama yung sagot. Ito yung problema dun sa New Life in Christ eh. Nagkaanuhan kami sa New Life in Christ. Sinabi na namin yung sagot, tapos
nakalimutan na wala na yung kanyang copy na mali na yung sagot na sunod-sunod na may mga mali ng sagot. So, kaya ang gagawin natin sa Sunday, meron kayong makukuha na lesson na may sagot, tapos lesson na blanco. Personal copy mo yung may sagot, yung blanco, yun yung ipapasirox mo kapag meron kang ile-lesson. Tapos may certificate. Then, the follow-up lessons are not just for learning. Ang pinaka-goal natin sa follow-up lesson is not just for learning, but to build friendship and relationship between the discipler and disciplee. Alam niyo kung bakit meron tayong dinadaanan? At paso hanggang kailan ba yung pagpa-follow up? Hanggang matapos niyo yung pagpa-follow up. Kung ilang lesson yan, kung 30 lessons, at least meron kayong 30 lessons. Pero ini-encourage ko kayo na huwag niyong tapusin ang lesson palagi. Kung kinakailangan na may part 1, part 2, so magiging 60 times ninyong pag-uusapan yan. Pastor, bakit ganun katagal? In that time, yung iiwanan mo na dinisciple mo, matatag na siya kasi natututo siya at the same time na build nyo na yung discipler-disciple relationship at the same time yung friendship, mag-i-stay na yan. Okay? Number 6. Okay, patapos na. Categorize your converts according to their sensitivity to the Word of God. According to the sensitivity to the Word of God. May mga iba dyan cold, may mga iba dyan lukewarm, may mga iba dyan na hot. No? So, anong gagawin mo? Yung mga iba ayaw magpabisita sa'yo, pero bisitahin mo. Pero bigyan mo ng, mag-spend ka lang ng several Yung iba na lukewarm, pero make sure na yung hot, dahil yan ay nakita mo na may potential, huwag kang papayag na hindi mo mabibisita every week. Okay? Pero paano yung mga, ang hirap witnessan, pastor, yung mga, hanggang ngayon, ang hirap then bigyan mo lang sila ng pero balik-balikan mo. Hindi mo alam kasi kung kailan siya kausapin ng Panginoon. Pero mag-spend ka ng time dun sa mga sensitive. Okay? Pastor, bakit? Kasi pagka nag-spend ka ng time in the several certain months, makikita mo meron ka nang na-duplicate mo na yung sarili mo sa Kanya. Then maya-maya, soul winner sa discipler na rin siya. Okay, then number 7, visit them within the week when they are absent. Do not wait for a long time. They will grow cold kapag sila ay absent na for several, then mahirap na daw bumalik. So, as soon as possible, kapag meron tayong mga first-time visitor na, mabisita na natin. Okay? Then lastly, yun. Binilisan eh. Okay, make a list of your converts and pray for them daily. Pray for them daily. So, kung ilan yung dinidisciple mo, meron kang nakasulat na parang ganito, hindi natin mapagpipray lahat ng members sa church. Pero kung sino yung nagdi-disciple, may magpipray sa kanya. By the way, ang dinidisciple, hindi lang lahat ng bago. Sometimes may mga members sa church na kailangang i-disciple kasi hindi pa talaga sila nag-grow. Okay? O kaya may mga magre-request sa inyo. Sino sa inyo naka-experience ng nagsabi, pwede ba ako magpa-disciple sa iyo kasi gusto niya mag-grow sa yung discipleship material, gusto niya paano may paliwanag yun. Then may mag-a-ask. No? May mag-a-ask. Then you need to pray for them. At once na nagkaroon tayo ng so ulitin ko, yung ginagawa natin sa church, anong usad nito? Mahalata niyo ako na itatakal ko yung discipleship, maya-maya itatakal ko yung prayer, maya-maya nagtatakal ako ng family. Tapos of course, meron pa tayong mga iba't ibang mga topic kung depende kung ano yung lead ng Panginoon. Pero ito yung gusto kong ipag-pray natin sa church. In terms sa family, pag-pray natin ng church natin, makuha natin yung biblical pattern ng family. Anong gagawin natin? Pangalawa, yung church natin will become a prayerful church. Na bawat isa sa atin will spend time at least
5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. So, unti-unti natin. Hindi ko kayo binibigla pero pataas paano tayo, pag-grow tayo. Then sa discipleship, ito in-encourage ko kayo, no? Hindi tayo nag-invite ng speaker, hindi rin tayo nag-invite ng church kasi mga ibang churches kasi gusto ko maging concentrated sa atin. May strengthen natin. Pwede bang balikan ninyo yung mga material na binigay ko sa inyo? At kapag nabuo natin ito, later on, Doc Arvin, babalikan natin sa Sunday School. Pag nabuo natin, para lang maging lahat. Kasi at the same time, may mga iba tayong member na hindi naka-attend ngayon, siguro dadaanan. Siguro i-request ko doon sa mga orchestra na idadaan din itong ano na to para magkaroon sila ng yung challenge. Ganon din sa ibang nasa choir, ibang nasa ibang ministry. So, unti-unti natin. Pero ang goal natin is kung sino yung nandito ngayon, ipag-pray natin na gawin natin yung, alam ko hindi natin ito magagawa lahat. Ako personally, meron ako mga sinulat dyan na alam ko personally, nag-speak din sa akin. Pero unti-untiin natin. Amen? Okay? At kung kinakailangan nyo ng tulong, kung kailangan nyo ng pagpapaliwanag, pwede kayo mag-ask sa amin. Tapos, yung gagawa tayo talaga ng material na yung bawat isa talaga magiging matuto na gusto ko even bata matutong mag-follow up. Yung matututunan nila in a simplest form ng discipleship material. Okay? At magugulat na lang tayo na nag-grow tayo as a church. Okay? Sige po, so tayo pong lahat ay tumayo at mag-pray tayo. So yung ginawa natin is a simple soul winning and discipleship emphasis. At tinatry ko din yung kung effective ba yung pagpunta natin dito ng holiday or ano yung magandang rin ng para lahat is mas maraming makapunta. Para next year, makikita natin kung paano din natin ilalagay itong mga mahalagang programa na to. But personally, thank you sa inyong pag-attend. At pag-aralan natin to, ipag-pray natin to. Then tulungan nyo ako na ang church natin is mailagay natin sa soul winning and discipleship mode. Na meron tayong matutulungang mag-grow na tao. Okay? So tayo po yung manalangin. Diyos sa masalangit, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na mensahe sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng opportunity to have this emphasis. Pino, Panginoon, na ito po ay additional sacrifice because meron pong holiday. But Lord God, we are thankful na may mga naka-attend. And I pray na tulungan niyo po kami sa mga susunod na mga pagpaplano na makita rin namin, Panginoon, kung saan po na mas marami po kaming makakasama. But I pray na tulungan niyo rin po kami na mabuo namin yung material, that it will become a material for Sunday School. At pwede namin, Panginoon, magamit po para sa pag-grow ng mga mananampalataya dito sa church. Pagpalain niyo po, Panginoon, patuloy ang lahat ng mga bagay na natutunan namin. Dalayan ko po that may apply namin ito at magawa namin ito para sa inyong kalatian. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.